Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 11 June 2024. Isang araw na lang celebration na natin ng Happy Independence Day sa Pilipinas. Ano yan? Mayroon, simula pa yata nung 10, mayroon ng celebration. So, enjoy lang Pinas. Pero nawa talagang wala nang manghaharas sa atin. Yung bang peaceful na lang ang Pilipinas ba? Wala nang kriminal, wala nang mga nanggugulo. Basta payapa lang sana ang payapa lang ang bansang Pilipinas, Father God. Amen. Okay, nandito na tayo sa aklat ng Jeremiah, chapter 12. Tinatanong ni Jeremiah si Yahweh. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Jeremiah chapter 12 verse 1, Ikaw ay matuwid, Yahweh, at kung ako may mga ngatwiran, mapapatunayan mong ikaw ay tama. Ngunit bayaan mong magtanong ako, bakit nagtatagumpay ang masasamang tao? Bakit nga ba, Father God? Bakit nagtatagumpay ang masasamang tao at ang mandaraya ay umuunlad? Verse 2, Sila itinatanim mo at nag-uugat, lumalago at namumunga. Maganda ang sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit malayo ka sa kanilang mga puso. Verse 3, Ngunit ako, Yahweh, ay iyong kilala. Nakikita mo ako, ang mga ginagawa ko. Nasa iyo ang puso ko. Hilahin mo ang mga taong ito gaya ng mga tupang kakatayin. Ihiwalay mo sila hanggang sa sandali na sila ay patayin. Verse 4, Hanggang kailan pa mananatiling tigang ang lupain at tuyot ang mga damo, sa parang nagkakamatay na ang mga ibon at mga hayop dahil sa kasamaan ng mga tao doon. At sinasabi pa nila, hindi niya nakikita ang aming ginagawa. Verse 5, At sumagot si Yahweh, Jeremias, kung hindi ka makatagal sa pakipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? Kung ikay nadarapa sa patag na lupain, paano ka makakatagal sa kagubatan ng Jordan? Verse 6, Kahit na ipinagkanulo ka ng iyong mga kapatid at sariling kamag-anak at kasama sila sa panunuligsa sa iyo, huwag kang magtitiwala sa kanila bagamat magaganda ang kanilang sinasabi sa iyo. Nagdadalamhati si Yahweh dahil sa kanyang bayan. Jeremiah chapter 12 verse 7, Sinasabi ni Yahweh, pinabayaan ko na ang aking bayan, itinakwil ko na ang bansang aking hinirang. Ang mga taong aking minahal ay ibinigay ko na sa kamay ng kanilang mga kaaway. Verse 8, Lumaban sa akin ang aking bayan tulad ng mabangis na leon. Sa kagubatan nagtataas sila ng kanilang tinig. Laban sa akin kaya kinamumuhian ko sila. Verse 9, Ang bayang pinili ko'y tulad sa isang ibong. Pinagtutulungan ng mga ibong mandaragit, tawagin ang lahat ng mababangis na hayop at makisalo sa kanyang bangkay. Verse 10, Sinera ng maraming pinuno ang aking ubasan, pati ang aking kabukiran ay kanilang sinagasaan. Ang aking magandang lupain ngayon ay wala nang mapapakinabangan. Verse 13, Wala nang halaga ang buong lupain, tigang na tigang sa aking harapan. Ang bayan ngayon ay isa ng ilang at walang nagmamalasakit na sinuman. Nandito na tayo guys sa Jeremiah chapter 12 verse 12. Mula sa kahabaan ng maburol na ilang ay lumusob ang mga mandarambong, pinalaganap ko ang digmaan upang mawasak ang buong bayan at walang sinuman ang makakaligtas. Habang binabasa natin guys, intindihin natin mabuti kung ano yung sinasabi ni Yahweh kay Jeremias. Okay, verse 13. Naghasik ng trigo. Ulitin ko yung verse 12. Jeremiah chapter 12 verse 12. Mula sa kahabaan ng maburol na ilang ay lumusob ang mga mandarambong, pinalaganap ko ang digmaan upang mawasak ang buong bayan at walang sinuman ang makakaligtas. Verse 13. Naghasik ng trigo ang mga tao, ngunit tinik ang inani. Nagpakahirap sila sa paggawa, subalit wala silang pinakinabangan. Wala silang inani sa kanilang itinanim dahil sa matinding galit ko sa kanila. Ang babala ni Yahweh sa mga karatig bansa ng Israel.
Jeremiah chapter 12 verse 14, ito ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa masasamang naninirahan sa paligid ng Israel at mga taong nanira sa lupaing ipinamana niya sa kanyang bayan. Aalisin ko ang mga taong ito sa kanilang bansa gaya ng halamang binubunot sa lupa at ililigtas ko ang Juda sa kanilang pananakop. Verse 15, subalit matapos ko silang alisin, sila'y aking kahahabagan. Ibabalik ko sa kanilang sariling lupain ang bawat bayan. Verse 16, at kung buong puso nilang tatanggapin ang pananampalataya ng aking bayan at kung matuto silang manumpa ng ganito, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay gaya ng itinuro nila sa aking bayan na pagsumpa kay Baal, sila ay mapapabilang sa aking bayan at uunlad ang kanilang pamumuhay. Verse 17, subalit ang alinmang bansang hindi susunod sa akin ay bubunutin at lubos kong wawasakin. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ayan, sumunod lang kay Father God para hindi kasama sa maanong bansa guys, madidestroy na bansa. Nandito na tayo sa Jeremiah chapter 13, ang talinghaga ng mga damit panloob. Jeremiah chapter 13 verse 1. Ganito ang utos sa akin ni Yahweh, bumili ka ng mga damit panloob na yari sa linin at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Verse 2. Kaya bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ni Yahweh at aking isinuot. Verse 3. Pagkatapos ay inutusan akong muli ni Yahweh. Verse 4, pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang butas sa bato. Verse 5, kaya ginawa ko ang inautos sa akin ni Yahweh at pagkatapos ako'y umuwi. Guys, paano nga kaya makipag-usap si Yahweh kay Jeremias? Na ano yan? Harapan din katulad kay Moises? Verse 4, kasi inuutosan siya eh. Kung biro mo pati panloob, ilalagay daw sa butas sa bato. Basahin mo ulit yung verse 3. Jeremiah chapter 13 verse 3. Pumunta ka. Kasi parang napaka-close encounter ng kanilang pag-uusap. Katulad niyan, bumili ka. Kaya bumili nga ako ng damit panloob. Inutusan siya ng damit panloob, bumili daw. Tapos ipinalagay sa butas ng bato. Tingnan mo yung verse 3. Pagkatapos, Jeremiah chapter 13 verse 3. Pagkatapos ay inutusan akong muli ni Yahweh. Verse 4. Pumunta ka sa ilog. Guys, imagine niyo kasi kung paano nag-uusap si Jeremiah tsaka si Father God dito. Parang napaka-close na close talaga ng pag-uusap nila. Yung parang harapan lang. Okay, verse 3. Pagkatapos ay inutusan akong muli ni Yahweh. Verse 4, pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang butas sa bato. Verse 5, kaya ginawa ko ang iniutos sa akin ni Yahweh at pagkatapos ako'y umuwi. Verse 6, makalipas ang maraming araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Verse 7, nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ang damit sa aking pinagtaguan, ngunit sira na ito at hindi na mapapakinabangan. Verse 8, muling nagsalita si Yahweh. Verse 9, ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at sa mas palalo pang Jerusalem. Pinahirapan pa si Jeremias. Yun lang pala yung sasabihin ni Father God. Kakatuwa naman ito. Verse 9. Ganyan ang gagawin ko sa Jeremiah chapter 13 verse 9. Ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at sa palalo pang Jerusalem. Verse 10. Ang masasamang taong ito'y hindi sumunod sa aking mga utos, lalo silang nagmatigas at sinunod ang kanilang sariling kagustuhan. Sumamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan. Verse 11, kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang nais ko sa mga taga-Israel at taga-Juda na sila'y kumapit sa akin ng mahigpit. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang at sa gayi papupurihan nila at parangalan ang aking pangalan, ngunit ayaw naman nilang sumunod sa akin. Father God, pwede bang bansang Pilipinas na lang ang mo ang piliin mong bansang hinirang? Tulungan mo naman kami. And nawa talaga is wala nang manggugulo at sumakop sa bansang Pilipinas.
Guys, nagkakaroon tayo ng phobia sa ating history na sinakop tayo ng bansang Espanya, Amerika, Japan. Ang dami sumakop sa atin. So, nawa yung ating kalayaan is tuloy-tuloy na. Yung ating si-celebrate bukas is nawa pang lifetime na, Father God. Ang talinghaga ng lalagyan ng alak. Jeremiah chapter 13 verse 12, sinabi ni Yahweh kay Jeremiah, sabihin mo sa kanila na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel, punuin ninyo ng alak ang bawat tapayan. Ganito naman ang isasagot nila, alam namin na dapat punuin ng alak ang bawat tapayan. Verse 13, pagkatapos sasabihin mo sa kanila, ang mga tao sa lupaing ito ay painumin ni Yahweh ng alak hanggang sa sila'y malasing mula sa mga hari na mga salinlahi ni David, mga pari, mga propeta at lahat ng tao sa Jerusalem. Verse 14, at pagkatapos pag-uumpugin ko silang parang mga tapayan hanggang madurog na lahat, matatanda at mga bata, hindi ko sila kahabagan kaunti man kapag ginawa ko ito. Nagbabala si Jeremiah tungkol sa kapalaluan. Verse 15, mga Israelita, si Yahweh ay nagpahayag na, magpakumbaba kayo at siya'y dinggin. Verse 16, parangalanin niyo si Yahweh na inyong Diyos bago niya palaganapin ang kadiliman at bago kayo madapa sa mga bundok kapag dumilim na. Bago niya gawing matinding kadiliman ang liwanag na inaasahan ninyo. Verse 17, ngunit kung hindi kayo makikinig, palihim akong tatangis dahil sa inyong kapalaluan, buong kapaitan akong iiyak at tutulo ang aking mga luha sapagkat nabihag ang bayan ko. Verse 18, sinabi ni Yahweh kay Jeremiah, sabihin mo sa hari at sa kanyang inang reyna na bumaba na sa kanilang trono sapagkat naalis na sa kanilang ulo ang magaganda nilang korona. Verse 19, nasakop na ang mga bayan sa timog ng Juda, wala nang makapasok doon. Dinalang bihag ang mga taga-Juda at ipapatapong lahat. Verse 20, masdan ninyo mga taga-Jerusalem, dumarating na mula sa hilaga ang inyong mga kaaway. Nasaan ang mga taong ipinagkatiwala sa inyo, ang bayang ipinagmamalaki ninyo? Verse 21, ano ang sasabihin mo? Kapag sinakop ka at pinagharian ng mga taong inakala mong mga kaibigan, maghirap ka tulad ng isang babaeng nanganganak. Verse 22, at kung itanong mo kung bakit nangyari ito sa iyo, kung bakit napunit ang iyong damit, at kung bakit ka pinagsamantalahan, ang dahilan ay napakabigat ng iyong kasalanan. Verse 23, kaya bang baguhin ng isang Ethiopia ang kulay ng kanyang balat o maalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Kapag iyan ay nangyari, matuto na rin kayong gumawa ng matuwid, kayo na walang ginagawa, kundi pawang kasamaan. Verse 24, dahil dito, pangangalatin kayo ni Yahweh tulad ng ipang ipinapadpad ng hangin. Verse 25, iyan ang mangyayari sa inyo, sabi ni Yahweh, iyan ang gagawin ko sa inyo sapagkat ako'y kinalimutan ninyo at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan. Verse 26, hubaran kita at malalantad ka sa kahiyan. Verse 27, nakita ko ang mga kasuklam-suklam na gawa mo, ang iyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosang nasa mga burol at kabukiran, tulad ng lalaking nagnanasa sa asawa ng kanyang kapwa, gaya ng kabayong lalaki na humahalinghing pagkakita sa isang kabayong babae. Nakatakda na ang iyong pagkapahamakan, Jerusalem. Kailan ka pa kaya magsisisi upang maging malinis ka? Okay, hanggang dito na guys. Bye everyone. God bless.